ang nakasakot sa amin na Lord. Hallelujah! Okay po mga kapatid, sumayin niyo po ang kapayapaan at kapangyarihan po ng ating Panginoon. Sa mga first-timers po, I would like to introduce myself to you. I'm Pastor Onassis of Jesus Christ to God be the Glory Church. At ako po ay natutuwa sa ating Panginoon sa isang pagkakataon na naman na magamit ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, mapalad tayo kapag tayo po ay nagagamit ng ating Panginoon. Dahil ang dating buhay natin iba po gumagamit po sa atin. Amen po ba? Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil pinagkakatiwalaan pa tayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Okay, if you have your Bible, Luke 15 verse 11 to 13. Amen. If you have it, say amen. Amen. You got 10 seconds to look for that verse. Time is ticking. Lapit na. 5 seconds na lang. Ayan. Oh, kamay stress. Lapit na. Ayan. Pag nasa Revelation ka, medyo malayo ka pa. Nasa loob po tayo. Ayan. Okay. So, nakita na ba natin? Okay. Finish or not finish, pass your paper. Amen. Luke 15:11. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Diyos Ama na nasa langit, Panginoon Jesucristo, minsan pa maraming salamat po sa panibagong buhay, panibagong habag at pag-ibig na patuloy mo na-extend sa amin, Lord God. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Lord God. At pangunahan mo kami, Lord God, yung Santo Espiritu. Hayaan mo, Lord God, na mangusap ka sa amin, Lord God, sa araw na ito. Huwag mong hayaan, Lord God, na yung salita mo, Lord God, ay dumaan sa amin, Lord God, hindi kami nakikinabang, Panginoon. Ang salita may buhay, ang salita may liwanag, ang salita may susi ng pagpapala, ang salita may revival sa amin, Lord God. At hayaan mo, Lord God, maging buhay kami sa pakikinig sa salita mo, Panginoon, upang buhay kami, Panginoon, makasama sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, minsan pa, Panginoon, ibaba mo sa pinakamababa, at hayaan mong maipahayag ko ang salita mo na may pag-ibig at may conviction na may dudulot, Panginoon, sa mga tao, Lord God. Maraming salamat po, at kami pinili mo, Lord God. Ikaw nang bahala, Panginoon ko. We give you all the glory and praise. In Jesus' name, we're going to say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Come on, let's put our hands together and praise God. Okay, muna tayo. Okay, mga kapunan po tayong lahat, mga kapatid, at good afternoon po sa inyo lahat. Amen. Sino po ba mga taga-Pasig dito magsabing amen? Mga taga-Pasig. Amen. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, last year po, nung kami po ay umattend ng anniversary ng church, ay nakatira po kami sa kapatid ni Pastora dun sa Pasig. Green Meadows ba yun? Green Meadows. Sino ba yung nakakala ng Green Meadows? Amen po ba? So, pag binanggit mong Pasig, medyo naliligaw ako dyan. Pero pag sinabi mong Espanya, ay walang problema. Miski lahat ng sulok ng Espanya, ayan, kaya po, ayan, magiging tour guide mo pa ako. Amen po ba? Pero anong nangyari po, mga brothers and sisters, wala kaming matirhan, kanya nakatulog muna kami doon sa may Pasig, at from Pasig, kailangan ako mag-drive from Pasig papunta sa Pasay. Sino mga taga-Pasay, masabing praise the Lord. Ano yung mga taga-Pasay? So anyway, medyo malayong biyahe din po yan. Kaya at medyo hindi ko familiar sa lugar, kaya ang ginawa ko, gabi pa lang, nilista na po namin yung kung paano po kami magmamaneho mula Pasig papuntang Pasay. Amen. So, pagdating sa kanto na to, 2 kanto, kaliwa, 3 kanto, kanan, diretso ka, kaliwa, kanan, may mapa pa kami, Daypay Yamashita, mga kapatid. Amen po ba? Ngunit po habang kami nagmamaneho po, amen? So, nakailang kanto na, 2 kanto na, 3 kanto na, amen po ba? Tapos one time po, mga kapatid, amen? Bigla akong napaliko na dapat kumanan pala kami. Amen? So, yung maling kaliwa
kaliwa, maling na direksyon na pinasukan mga kapatid. Abay, nakarating na kami, papunta na po Antipolo po. Amen. At biyahe-biyahe kami, dire-diretso, ba't parang hindi yata nagiging kuneta at asudong to, at mukhang parang marami ng bundok dito. So sa mga trip po, naligaw po kami. Sino ba ang mga naliligaw dito magsabi, praise God? It only take one small turn in order for you to ruin or mess up your journey or your destination. Isang maling pagkakamali lang, pwedeng masira yung biyahe. Amen po ba? At ako po mga kapatid, pinipilit ko na maibalik ko dun sa tamang daan. Amen? Para makabalik kami sa Pasay po. Ngunit sa pilit ko mga kapatid na makabalik sa Pasay, lalo kaming nakarating na Antipolo. Amen po ba? At alam niyo po mga kapatid, sa isang maling pagkakamali, isang maling desisyon, amen po ba? Pwedeng masira mga kapatid ang ating buhay. Sometimes a moment of weakness can shatter the rest of your life, and sometimes a moment of weakness or sometimes a moment of wrong decision can set your life off track. Amen po ba? At whether we like it or not, brothers and sisters, there are no bad people, but people can make wrong decisions. Amen po ba? Wala pong masamang tao. Amen. Minsan nagkakamali lang sila ng desisyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, praise God. At naalala ko po mga kapatid, yung istorya ng prodigal son. In the Bible, in Luke chapter 15, verse 11, Jesus continued, there was a man who had 2 sons. Next. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Verse 13. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Amen po ba? Yung nakababatang anak daw po, mga kapatid, amen po ba? Nagkamali po siya ng desisyon na hingin niya muna yung kanyang mana sa kanyang magulang. Amen po ba? At dahil sa maling desisyon na yan, mga kapatid, ang nangyari po, amen po ba? Nasira ang kanyang buhay, napawala siya sa piling ng kanyang magulang, napatiwala ang kanyang buhay, mga kapatid, naligaw siya ng landas. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, hindi madaling maligaw ng landas, napakadaling maligaw. Isang maling desisyon lang, pwede ka nang maligaw. Isang maling action lang mga kapatid, isang silly move lang mga kapatid, madaling tayong maligaw sa ating paroroonan po mga kapatid. Amen. Madaling tayong mawala, madaling tayong mapustrate, madaling tayong ma-discourage, madaling tayong mawala sa piling ng ating Panginoon. Madaling mawala din yung mga ilang taon nating pinagsikapan kapag tayo po ay nagkamali na isang desisyon. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo mga kapatid sa araw na ito. Bagamat tayo po ay nagkakamali, bagamat tayo po ay nagkukulang, may Diyos na pirming nagpapaalala sa atin at gusto tayong maibalik sa tamang landas. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Hallelujah! Praise God. The younger son made a wrong decision. The younger son had a wrong turn. Nagkamali siya ng nakaliwaan niya. Amen po ba? At dahil sa kanyang pagkakamali, mga kapatid, nasira ang kanyang buhay. Alam niyo po, mga brothers and sisters, nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, to the power of the gospel of salvation, we made a promise to God. We made a promise to God and also to ourselves to live a righteous life. At yan ang kalooban ng ating Panginoon. Ayan ang gusto ng ating Panginoon. Na kapag tayo pa ay tumanggap na sa ating Panginoon, tayo na po ay bumaybay na sa tamang landas. Pero whether we like it or not, mga kapatid, tayo po ay tao lamang. Minsan po, nagkakamali pa rin tayo. Amen. Mukhang ako lang yata nagkakamali dito. Amen po ba? Magpakatotoo po tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, praise God. But sometimes, even if we are really God's children, we still make wrong decisions. Or sometimes we still make a wrong turn. Amen.
Whether we can deny about it or we can pretend about it, but this is the truth. Sometimes we try to figure it out. Sometimes po mga kapatid, nagsasarili tayo, pinipilit natin na makabalik sa tamang landas sa pamamagitan ng maling paraan. We can never go to the right destination using the wrong route. Amen. Hindi tayo pwede makapunta sa tamang paraan, sa tamang destination kapag mali ang ating pamamaraan. Amen po ba? It is impossible, amen, to go to Pasay if you're going to Cainta, Rizal. Imposible po mga kapatid na ikaw ay makapunta sa langit sa pamamagitan ng iyong pamamaraan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, John chapter 14 verse 6, I am the way. Wala na po ibang way, kundi ang way ng ating Diyos na buhay. Baybayin natin yung tamang landas, dahil kapag naandun ang tamang landas po, pipiliin mo na lang, pupulutin mo na lang yung blessing, naandun na yung blessing sa tamang daan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tandaan natin, hindi tayo tinawag ng Diyos para pahirapan. Tinawag tayo ng Diyos para pagpalain niya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang Diyos hindi malapit. Ang Diyos ay punong-puno ng kabutihan. Ang Diyos ay mabait. Maganda ang ating Panginoon. Walang pangit sa Kanya. Ang gusto lang mga kapatid, kumiretso ka lang. Yung tamang baybay, mga kapatid, yung tamang landas ka lang. Amen. Gaya ng ginawa ko mga kapatid, naliligaw na kami, pero nagmamarunong pa rin ako. Excuse me. Naliligaw na kami, nagmamarunong pa rin ako. Hindi kaya ko pa yan, alam ko pa to mga kapatid. Hanggang minsan nagkakainisan na kami ng asawa ko. Hindi, kung tama kung alam yung ginagawa mo, ba't parang bulubundugin yung nakikita natin? Amen. But instead na kunetasyon na makita natin, bakit puro pangapaka na yung nakikita natin? Amen. Naliligaw na. Amen po ba? Amen. Madaling maligaw. Amen po ba? Kanya mga brothers and sisters, yan po ang ating pag-aaralan. Kung ikaw man ay naliligaw, kaya ang ibalik sa tamang landas. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Kanya, hindi sayang yung pinang-MRT mo sa araw na ito. Hindi sayang yung pinangasahin mo sa araw na ito. Magpasalamat ka sa Diyos. Amen po ba? Sa lahat ng services, nakapunta ka sa service na ito. Why? Itong service na to is dedicated for your restoration. Palakpakan natin ang ating Lord. It is time to be revived. It is time to be blessed. Because we are blessed by the Lord of God. Beyond the stress. Ganyan ang Diyos, mga kapatid. Ayaw nga na mawala ka. Ayaw na manghina ka. Ayaw na mawala ka sa palad ka. Ganyan ka kamahal ng Panginoon. Miskin ang paraan. Aabutin ka ng Diyos. Hallelujah. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Pero bago yan, mga brothers and sisters, pag-aralan muna natin, bakit tayo minsan nawawala, naliligaw ng landas? Bakit tayo minsan naliligaw ng landas? Amen. Kailangan pag-aralan natin. Walang problema if we would fall or we would have a failure. Walang perfect na tao. But, we must learn from our mistakes. Amen. Sabihin mo sa kanila mo, sister, learn from your mistakes. Tumingin ka kay brother. Brother, learn from my mistakes. Amen. Dalawa yan. You have to learn from your mistakes. And also you have to learn from other people's mistakes so that you will not repeat the same mistakes again. That is why in the end of the day, experience is the best teacher. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Pag-aralan natin bakit minsan nagkakamali ng desisyon o di kaya we take a wrong turn. Instead of being good, we become bad and the bad turns to worse. The Bible says in Proverbs chapter 16 verse 18, pride is the first step towards destruction. Everybody read. Pride is the first step towards destruction.
action. Next, proud thoughts. Pakibalik. Proud thoughts will lead you to defeat. Sa Tagalog, ang pagmamalaki ay unang hakbang patungo sa kapahamakan. Pag tayo daw po ay nagmalaki, kung tayo daw po ay naging mayabang, kung tayo daw po mga kapatid ay tumaas na ang ating mga ilong, yan daw ang unang sinyales na ikaw'y pabaksak na. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. At kapag yung pag-iisip natin, nandun na yung kayabangan. Ano yung katabi mo, sister, brother, yabang mo kasi. Huwag kayo may everybag ka, yabang mo. Pwede naman yun. Diba? Defensive. Alam po mga kabalik. So sa mga kapatid po mga kabalik, proud thoughts. Amen po ba? Everybody say proud thoughts. Pag sinabing proud thoughts, yung pag-iisip, mayabang, mataas. We are self-conceited. Amen po ba? Pride and arrogance is the first step towards a wrong turn. Amen. Whether we like it or not, yan po ang totoo. Kanya nga sinabi ng Panginoon, proud thoughts. Why? Because your actions comes from your thoughts. Amen. Kapag proud ang iyong thoughts, proud din ang iyong actions. Proud din ang iyong mga speech. Amen po ba? Sino nakakaalala kay Tyson? Magsabi, praise the Lord. Naalala ko po mga kapatid, si Tyson. Tyson was the youngest heavyweight champion of champions. Iwa talaga nagagawa ng buyan. Mike Tyson was the youngest heavyweight champion of the world at 20 years old. Amen. Kung 20 years old, mga kapatid ako, abay, hindi ganyang kalaki yung muscle ko. Pero si Tyson po, nung 20 years old siya, amen po ba, world champion na siya sa larangan ng boxing. Amen. At nung siya ay naging champion, amen, kapag tumagal ka ng isang round kay Tyson, abay, either matindi ka o nagpapakamatay ka. Amen. Dahil talagang gagawin kang bandado talaga ni Tyson pag naabutan ka ng kanyang kamao. Amen. At dahil sa kanyang tindi, makipag-boxing. Amen. Naalala ko yung tatay ko, kapag boxing na po, at talaga nandun ang laban nila Tyson, nila Sugar Ray Leonard, nila Tommy Hearns, hindi pa kayo pinapahanap. Amen po ba? Medyo lumayo-layo ka. At baka maabutan ka. Kasi habang nanonood siya, ikaliwa mo, ikanan mo, i-uppercut mo. Pagtingin at pahing, tulog lahat yung mga katabi ng mga kawal. Amen po ba? Ganun po yung tatay ko. Amen po ba? Kasi boxingero yung tatay ko. Amen po ba? So sa mga tweet po mga kapatid, amen po ba? Tyson was on the prime of his life. He had 37 victories. 37, sunod-sunod na 37. Hindi siya nakakatikim ng talo. Amen. At wala na pong pinakamasarap mga kami, sunod-sunod yung tagumpay mo. Amen po ba? At kapag nasa iyo lahat, nasa iyo yung pera, nasa iyo yung endorsement, nasa iyo yung celebrity status ka na, lahat ng mga sikat sa Hollywood, kakilala mo, gustong makapicture ka, talagang ikaw ang pinag-uusapan sa media, abay talagang parang you are larger than life. Amen po ba? Amen. Ngunit nung 38 laban niya kay Buster Douglas, napatumba siya ni Douglas mga kapatid sa ika-10 round noong 1990. At simula nung bumagsak si Tyson, hindi na naging maganda ang kanyang buhay. Amen. Hindi siya sanay ng natatalo. Hindi siya sanay na nabibigo.
sanay na hindi na nakafocus yung camera sa kanya. Hindi siya sanay na wala na yung attention sa kanya. Hindi siya sanay na wala na yung media coverage sa kanya, mga endorsement sa kanya. Amen. Ganun po minsan, ang tagumpay nakakalasing. Ayun ba, sabi mo, nakakalasing ba? Sabi mo, Brad, ba't kinaamoy mo? Kasi kinaamoy. Amen. Totoo po yan. Ang tagumpay ay minsan nakakalasing. Amen. Lalo-lalo na kapag sunod-sunod ang iyong tagumpay. Amen po ba? May pera ka na, may bahay ka pa, may kotse ka pa, may sari store ka pa, may sari-sari store ka pa. Lahat na nasa iyo. Pinagpala ka ng Diyos. Nasa iyo lahat ng kayamanan. Nasa iyo talaga lahat yung you are the flavor of the month. Para kang Magnolia ice cream. Amen. At kapag nasa iyo lahat, magugulat ka, ang dami mong kaibigan. Lahat sila, like ano man yung i-post mo. Like yan, sigurado. Amen po ba? At hindi ka magiging in pag hindi ka nag-like. Amen. Miski naghihintay ka sa bus, like nila yun. Amen po ba? Isa po tingnan natin lakab at nakikita ko ng mga between mga kapatid. Like nila yun. Why? Because you are the flavor of the month. Amen. Ngunit nung siya ay pinatumba ni Buster Douglas. Amen po ba? Nung bumagsak na si Tyson, hindi lang yung corona niya ang bumagsak, pati ang buhay ni Tyson ay bumagsak na din. Nagpakulo na po si Tyson sa alak at lahat na ng bisyo pinasok na ni Tyson hanggang nagkahiwalay sila ng kanyang asawa, nasira ng buhay ni Tyson mga kapatid. How do you recover from a fall? How do you recover when you taste the bitter truth of failure? Paano ka makakabangon kapag ikaw ay nagkamali? Paano ka pa makaka-recover kung ikaw ay tumba na? Ikaw ay pinapahiya na. Ikaw ay pinapasura na. Nung dati ikaw ay itinataas, ngayon pinapaliwala ka na. Pinagtatawanan ka na. How do you recover from a fall? Amen. Ano yung katabi mo? Paano ba? Hindi magwawala na naman. Madalas ganyan po ang nangyayari. Hindi natin matanggap ang kasawian. Di ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Why? Kasi inaakala niya yung pang 38 gaya din nung naunang 37. Amen. Why? Dahil naging overconfident. Sabi mo sa akin, overconfident ka ba? Kaya pumipil ka eh. Minsan ang tao mga kapatid, nagiging overconfident tayo. Kaya ko yan! Madali lang yan! Chicken feet lang yan! Piece of cake! Don't sweat it. I can handle it. Mamaya, wala akong trabaho. Tanggal sa trabaho. Mamaya, may bukol ka na nito. Ano ba naman tulad? Ito, dalawa na pumagal para pantay. Hindi ka na pagkalit. Bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Hindi ko matanggap! Pero bago tayo magreklamo sa Panginoon, tingnan mo muna, baka naging arrogante ka nung ika-37 fight mo? Amen po ba? Because pride is a precursor for downfall. In fact, mga brothers and sisters, isa sa pinakamabigat na pagsubok ay kapag pinagpapala ka na ng Diyos. Amen. Walang problema kapag wala kang pera. Walang problema kapag may sakit ka. Walang problema kapag may karamdaman ka. Pero kapag may kapikatan ka, may problema ka. Amen po ba? Nakalungkot ka sa Panginoon eh. Pero kapag nakatikim ka na ng tagumpay, pinagpala ka na ng Diyos, binless ka na ng Panginoon, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng gusto mo, madaling iwanan na ang Panginoon.
babayu to God in a glory. Anong mga pagsuserve-serve? Anong mga pagsi-church-church? Hindi ko na kailangan yan. Why? Nakuha ko na yung gusto ko. Hindi ko na kailangan ng salita ng Diyos. Hindi ko na kailangan mag-isip pa ng tanghali. Hindi ko na kailangan maglingkod. Hindi ko na kailangan yan. Why? Kasi nakuha ko na yung tagumpay. Pride is precursor for a downfall. In fact, mga kapatid, isa sa pinakamahirap na pagsubok kapag pinagpapala ka ng Diyos. Amen. Kanya minsan po, mga kapatid, kapag sunod-sunod yung pagpapala natin, mga kapatid, abay, magtaka ka. Baka pinagsisisi ka na ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Abay, grabe yung mga blessing na tumatating sa akin. Hindi na ako nag-ministry, hindi na ako nag-church, hindi na ako gumagawa ng ganito. Ebi po ba, marami pa akong pera. Kaya minsan, ang pagpapala, nakakadaya. At kapag ang tao ay nadaya, pwede siyang yumabang. At kapag yumabang siya, yun na, ang 38 na malakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Kanya ang ating Panginoon nagpapaalala sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. John chapter 15 verse 5 in the Easy Read version. I am the vine and you are the branches. If you stay joined to me and I to you, you will produce plenty of fruit. Ang sabi ng Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga sanga, tayo ay mga sanga ng Panginoon. Kung gusto natin pagpalain, kung gusto natin makakuha ng kagalingan, kung gusto natin extra favor sa ating Panginoon, kung gusto mo ng protection sa ating Panginoon, kung gusto mo ng blessing sa ating Diyos sa buhay, walang mahirap sa Diyos. Kumapit ka lang, kumonek ka lang, humawa ka lang sa ating Panginoon dahil nasa Kanya ang source, nasa Kanya ang kagalingan. Walang ibang kaya mag-bless sa akin, kundi ang kaisa-isang Diyos na buhay na sinasabi ng Bible at walang ibang Diyos kundi ang ating Panginoon at iisa lang ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Iisa lang ang Diyos na nagpapagaling. Iisa lang ang Diyos na nagtataas ng buhay. Iisa lang ang Diyos na nagpapago ng buhay at walang ibang pangalan mula sa langit at sa ibaba ng langit kundi ang pangalang Heso Kristo lamang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! He will be your water when you are thirsty. He is your bread when you are hungry. He is your rock when you are sinking down. He is your air when you are running out of air. He is your strength when you want to give up. Jesus is our everything. Come on, let's put our hands together and praise God. We're going to talk about the goodness of God. I am revived in my spirit. Iba ang God. Iba ang my God. Hallelujah. Ngunit ang sabi ng Panginoon, but separate from me, you won't be able to do anything. In the NIV version, the Bible says, apart from me, you cannot do anything. Kapag tayo daw po ay hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa, wala tayong mararating, wala tayong may pupunta, wala tayong makukuha. Dahil ang puno pwedeng mabuhay na wala yung sanga, ngunit ang sanga ay hindi pwedeng manatili na wala ang puno. Ganyan katindi ang ating Panginoon. Kanya nagpapaalala ang ating Panginoon. We can never do anything without God. Basta ba? If you don't stay joined to me, you will be like a branch that has been thrown out and has dried up. All the dead branches like that are gathered up, thrown into the fire and burned. Kapag ang isang sanga ay pinutol, ang gagawin na lamang doon sa sanga, pakikinabangan pa rin ng Diyos yan. Ngunit, ginagawang panggatong. Kaya marami sa ating mananampalataya, bakit parang sunog lagi ang bulsa ko?
Sunog lagi yung puso ko. Sunog lagi yung ministry ko. Sunog lagi pati emotion ko. Huwag ka magagalit, sister. Huwag ka magagalit, brother. Baka nagiging panggatong ka na. Why? Humihiwalay daw tayo sa puso. Amen po ba? At wala na po. Kaya minsan kapag nababurn, nasusunog sa apoy ng pagsubok. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay masunog. Ang gusto na tayo po ay pagpalain. Pero bakit nasusunog yung problema? Sunod-sunod ang problema. Yung mga hindi dapat masunog, nasusunog. Yung mga bagay na hindi dapat madamay, nadadamay. Baka tayo'y nahihiwalay na sa mundo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Next. Kaya ang sabi ng Book of John, stay joined together with me and follow my teaching. If you do this, you can ask for anything you want and it will be given to you. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Banal na Aklat, stay joined together with me. Wala tayong ibang kailangang gawin kundi kumapit na lamang sa Diyos. Huwag kang sumipsip sa amo mo. Huwag kang maghanap ng sugar daddy. Huwag kang maghanap ng sugar mommy. At baka madiabetes ka. Kumapit ka daw sa Diyos at may mapapala ka at huwag kang kakapit sa pagaling at maihiwa ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kumapit daw. Amen. Kumapit ka saan? Sa Panginoon. Ibig kong sabihin, Pastor, lagi ako madala-dalang crucifix. Pupunta ako sa MRT, may crucifix ako. Amen. Para hindi ako mahirapan, magpapatatunan na ako ng may crucifix. Hindi ka na kailangan gumawa ng ganyan. Ang sabi ng Panginoon, nandiyan na rin yung sagot eh. Stay joined together with me and follow my teachings. Sabi mo sa akin mo, sumusunod ka ba? Sumunod ka. Minsan. Pag-trip ko. Pag hindi ka trip, barahan na. Ang sabi daw ng Panginoon, kung gusto mong kumabit, and by the way, huwag kung sino-sino ang kinakabitan mo. Si Jesus daw ang kabitan natin. Walakpakan natin ang aking Panginoon. Praise God! Woo! Everybody! Woo! Follow my teaching! Sumunod ka daw sa salita ng Diyos! Huwag kang sumunod sa akin! Sumunod ka sa salita ng Diyos sa pinapasabi ng Diyos! Dahil ang pagsunod ay pagkapit sa Kanya! Ngunit ang pagsaway ay pagputol sa Kanya. 1 plus 1 is 11. Kaya naman po kasi hindi ang aking Panginoon. At huwag naman po tayo magagalit. Kapag tayo po ay may problema, kapag tayo po ay may kabigatan, anong birme natin sinasabi? Aayusin ko muna yung problema ko, tsaka na ako mag-church. Gagamutin ko muna itong mga sugat ko, tsaka na ako magpapakita sa inyo. Pupunta muna ako sa malayong lugar. Doon ako magpapaayos, tsaka ako pupunta dito, at tsaka ako ingiti dito. Ayaw ng Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon, i-join together. Ano man ang mangyari, ano man ang pagsubok, kumapit ka daw sa Kanya. Sumunod ka pa rin, mag-ministry ka pa rin, makinig ka pa rin ng Word of God, unahin mo pa rin ang gawain ng Diyos! Why? Because the Bible says, although we are not atheists by definition because we know who is God, but we are atheists in application because we act like God. Pag sinabing, you are acting like God, you are solving your own problem. You are making your own way. Amen.
salt-salt. Ilang taon ka na nasa kabigatan na yan. Pabalik-balik lang at minsan pabigat pa ng pabigat. Why? Kasi we are not called to solve our problem. God is the solution. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Siya ang taga-solve, siya ang taga-bless, siya ang taga-galing, siya ang tagawa ng way, kapag wala ng way. Wala kayo bang kailangan gawin kundi kumunik lang, kumabit, humawak, at manampalataya sa ating Panginoon. Unahin mo pa rin ang salita ng Diyos. Unahin mo pa rin yung soul. Kahit na pag inuunan mo lahat yan, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Ang Diyos ang nagsusol. Ang Diyos ang nagpipret sa'yo. Ang Diyos ang magtataas sa'yo. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para ingatan ka. Wala tayo bang kailangan gawin kundi kumapit lang sa Kanya. Kumapit. Madalas, kapag may problema tayo, binibitawan natin ang Diyos. Pag binitawan natin ang Panginoon, magkakulat ka. Lalong bibigat. Lalong bibigat. At sana, ma-realize mo na ang problema, hindi para sa'yo, para sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Next, the Bible says in 1 Samuel chapter 13, verse 5 to 14, the Philistines assembled to fight Israel with 3,000 chariots, 6,000 charioteers, and soldiers as numerous as the sand on the seashore. Minsan, kapag dumating ang pagsubok, sabay-sabaw. Sabi mo sa kalawa, sabay-sabaw ba? Kaya nagiging sabaw ka na. Amen. Minsan, may problema ka sa pera, may problema ka pa sa asawa, may kulaning ka pa. Tapos dahil sa kulaning mo, pinrep ka pa. Amen. Naghanap ng flawless. Amen. Next, when the Israelites saw that their situation was critical and that their armies was hard pressed, they hid in caves and thickets among the rocks and in the pits and cisterns. Ganyan minsan kapag critical na ang pagsubok, anong ginagawa natin? Nagtatago tayo. Sila daw po ay nagtago. Amen. Nagtago na sa mga kuweba. Nagtago na sa mga kung saan-saan. At yung iba naman, verse 7, some Hebrews even crossed the Jordan. Ang Jordan po, amen po ba, mapanganim na lugar noong unang panahon. At bago ka makarating ng Jordan, tatawid ka muna ng dagat. Mas gusto pa nilang malunod sa dagat kaysa harapin yung pagsubok. Amen. Ako sabi nito, kapag may problema, kabigatan, ayawan na. Madalas ang tao, mga kapatid, minsan Kristiyano na mga kapatid, kapag may pagsubok na, ayawan na. Ayawan na ng Bible. Ayawan na ng ministry. Ayawan na ng church. Ayawan na ng mga Bible study. Ayawan na muna. Mag-hibernate muna. Ano kasi Care Bear? Hindi ka oso, tao ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I will meditate on my problem. Wrong. Don't meditate on your problem. Meditate on the Word of God. Palakpakan natin ang ating wala kang mababala sa problema pag inisip-isip mo yan. Pero may mababala ka kapag pinaalala mo yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Mabubuhay ka, aangat ka, tataas ka, lilipat ka. Why? The Lord of God will be with you and He will be the Spirit in you that will ignite so that you can find the good point of faith. Hallelujah. And to the land of Gilead, Saul remained at Gilgal, and the troops with him were quacking with fear. Quacking with fear. Yung mga sundalo, sila Saul, anong ginawa nila? Nag-quack to sila. Naging baby sila. Quack, 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 quack. Bakit ganito, Lord? Bakit wala naman akong pera, Lord? Wala naman akong trabaho. Quack, 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 quack. Ang pangit mong pakinggan, bro! Amen.
Huwag kang mag-kwak-kwak-kwak. Amen. He waited 7 days. Everybody say, 7 days. Isang linggong pag-ibig. He waited 7 days. The time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal. And Saul's men began to scatter. Si Samuel po, siya ang propeta ng Diyos. Si Samuel ang pastor ng panahon na yun. Si Samuel ang ginagamit ng Diyos upang maghayag ng kanyang mga banal na salita. At ang instruction ni Samuel kay Saul na hari ng Israel, hintayin mo ako. Matuto kang mag-antay. Everybody say, wait a minute. Sabi mo sa akin mo, relax lang. Relax. Relax. Sabi mo sa akin mo, sister, matuto kang mag-relax. Tumingin ka sa kapatid mo, brother, huwag kang atat. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa isa. Ang sabi po mga kapatid, ni Samuel sa kanya, simpleng utos, matuto kang mag-antay. Intayin mo ako. Ngunit ano nangyari? Saul's men began to scatter. Verse 9. So he said, bring me the burnt offering and the fellowship offerings. And Saul offered up the burnt offering. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Saul, matuto kang mag-intay. Relax ka lang. In English, chill out, bro. Chill. Take it easy. Chill. Amen po ba? Sabi sa kanya ng salita ng Panginoon, mag-antay ka lang. Ngunit si Saul, hindi siya makapag-antay. Amen. Huwag naman po tayo magagalit. Marami sa atin, kaya tayo nagkakaroon ng mga maling desisyon dahil masyado tayong natataranta. Ano ang tawag po sa mga taong natataranta? Hindi ko na po pwede sabihin po. Pag ikaw ay lagi ng natataranta, amen, wala ka ibang gagawin kundi mali ang iyong desisyon. Apurado ka, sir. Apurado ka, ma'am. Hindi ka marunong mag-antay sa tamang oras. There is such a thing as man's time and God's time. Hindi mo maintay yung tamang oras. Masyado kang nag-aapura. Ano yung katabi mo? Bakit? May iwanan ka ba? Kung doon sa pag-aasawa, mauubusan ka ba ng babae? Mauubusan ka ba ng lalaki? Bakit ka nag-aapura? Pag-asawa. Miski sino na lang. Pwede na yan. Basta presentable. Hindi mo alam, kamag-anak pala ni Bin Laden yung nakuha mo. Sa kakaapura mo. Amen. Tapos pag nagkaroon ka ng problema, Lord, bakit ito? Hindi naman ako namili ng ikaw eh. Pati ako sinisisi mo. Amen. Why? Kasi nataranta. Bakit natataranta? Minsan sa trabaho ka rin din. Pwede na yan. Okay na yan. Papatulan ko na yan. Papasukin ko na yan. Amen. Pero pag nagtatrabaho ko na, Lord, bakit naman ito?
Wala pong masama sa part-time. Pero huwag nating sasagasain ang gawain ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Praise God! Ano nangyari mga kapatid? Pinangunahan niya ang Diyos! Pinangunahan niya ang ating Panginoon. Amen. Why? Hindi lahat pwedeng mag-alay sa Diyos. Hindi lahat pwedeng mag-alay sa Diyos. Si Samuel lang ang pwedeng mag-alay sa Panginoon. Hindi porke may na-download kang information sa internet, mas magaling ka pa sa pastor. Hindi pwede na may nabasa ka ng libro, may pa ba, kung makahirit ka mga kabait, mas magaling ka, alam mo, ang dami ng alam sa Word of God. Hindi ibig sabihin na principal ka ng University of Tralala. Pwede ka na magturo ng salita ng Diyos. Amen. Hindi porke, yung lang Mariah Carey ang boses mo. Amen po ba? Makakanta ka ng In a hero comes the light. Pwede ka na mag-song lead dito. Hindi porke magaling ka lang makipagdebate. Alam mo na lahat. Dahil hindi lahat pinipili ng Diyos na mag-alay sa Kanya. Yung mga pinili lang. At magpasalamat tayo sa Panginoon. Kanya tayo nandito dahil pinili ka lang ng Diyos. Pinahapag mo ka lang ng Panginoon. Praise God! Hallelujah! Miski na gustuhin mo pang pumunta dito, pag hindi ka ginusto ng Lord, hindi ka makakapunta dito. Maraming pwedeng mangyari para maging hadlang para hindi ka makapunta dito. Bakit ka nandito? Na-overcome mo lahat yun. Kasi pinili ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! At sa mga pinili ng Panginoon, magpasalamat ka. Pinili ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magpasalamat ka. Pinapatugtog ka ng Panginoon. Magpasalamat ka. Pinapakanta ka ng Panginoon. Magpasalamat ka. Pinapaturo ka ng Lord. Magpasalamat ka. Nasa tumabi at Lord ng Diyos ka. At isa lang ang Diyos mo. At magpasalamat ka. Ligtas ka. At dahil langit ka. Hallelujah! Hindi yung, Sunday na naman. Hindi yung, eto na naman. Practice na naman. Tag-tag na naman. Huwag ka noon, sabi sa huwag ka noon. Pinili ka ng Diyos eh. Pag pinili ka ng Diyos, magpasalamat ka sa pagkahiram sa iyo. Kung palakpakan natin ang ating Panginoon ka. Next! Ano ba ba? What have you done? Sabihin sa kanila, ano bang ginawa mo? Ano naman ang pinagkagawa mo? What have you done? Asked Samuel. Saul replied, when I saw that the men were scattering, and that you did not come at the set time, and that the Philistines were assembling at Michmash, I thought now that the Philistines would come down against me at Gilgal. And I haven't sought the Lord's favor, so I felt compelled to offer the burnt offering. You have done a foolish thing. Pinangunahan niya ang Panginoon. Hindi siya dapat mag-alay, siya ang nag-alay. Why? Hindi siya makaantay. Amen. Madalas tayo mga kapatid. Amen. Minsan padalos-dalos tayo sa desisyon. Never make a decision when you are emotionally unstable. Never make a decision when you are embittered. Never make a permanent decision over a temporary situation. Huwag kang padalos-dalos. Sabi mo sa akin, Brad, sis, relax lang. Palakpakan natin ang aking Panginoon. Kaya na, many are destroyed because of rash decision-making. God's instruction was to wait.
But Saul disobeyed and ignored God's instructions and took matters in his own hands and made the offering instead of Samuel. That is why the kingdom was taken away from Saul and was given to David. Nawala ang kanyang kaharian. Bakit minsan nawawala ang ating blessing? Dahil tayo po ay nag-aapura. Palakpakan natin ang ating Panginoon God. Pastor, ano yan kung nagkamali na ako ng desisyon, nagkamali na ako ng nagawa, nagkamali na ako ng naging approach, nagkamali na ako ng nasabi, nagkamali na ako ng naging desisyon ko. May pag-asa ba ba? Sabi ko sa tabi mo, brad, sister, malaki ang laban mo dahil mahal ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon Grace God. How do we go back on track and recover from a fall? Nung ako po ay nakikita ko na marami ng mga bulubundukin at hindi na kuneta yun at result na pala mga kapatid ang aking binabaybay. Ang ginawa ko mga kapatid, pumarada ako sa Santa Fe at nagkataon may terminal pa na ng taxi doon. Nasabi ko sa taxi driver, babayaran kita ng metro mo at i-guide mo ako muli sa Pasay. Amen. At siya ang nanguna sa akin, pinauna ko siya. At nung pinauna ko siya, kaskasero pala siya. Grabe, umakarulot mo yung kotse. Ay, tandaan lang! Dahil nakabuntot ako sa kanya. Malaki yung kotse ko, ban yung sa akin. Kanya maliit lang. Talaga umaharat siya talaga mga kapatid. O sunod ng mga kapatid, nakarating din kami sa Pasay. Mula sa Pasig, yung Pasig naging Antipolo, yung Antipolo nakarating din sa Pasay. O sabi dito, sumunod ako sa guide. Kung saan pumunta yung guide, nandun din ako. Kung kumaliwa siya, kumaliwa din ako. Kumanan siya, kumanan ako. Kumarulot siya, kumarulot din ako. Nag-slow down siya, nag-slow down din ako. Amen po ba? Kaya bibigyan tayo ng tatlong R. Everybody say R. Amen. Tatlong R for a turn around. Kung naliligaw ka man, nawawala ka man ng landas, nararamdaman mo, kinakabis ka. Nararamdaman mo, instead na binibless ka, nasusunog ka. Kung nararamdaman mo, nabibigatan ka, panahon na para gumang ka. Sundin mo lang yung tatlong R. Ano yung unang R? The Bible says in Luke chapter 15, verse 14 to 20, after he had spent everything, there was a severe famine in that country. And he became in need. Next. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent out to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him any more. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. Verse 18. So nito, ang first R is recognition. Everybody say, recognition. You have to recognize your mistake. Amen. You have to stop your arrogance and stop your denial. Wala naman akong ginagawang masama. Amen. Eh bakit? Bakit sa bawat pinasukan mong trabaho, lagi yun ang issue? Bakit ka umalis? Di sila lahat ang may problema. Ako walang problema. Amen. Bakit ka lagi nawawala ng trabaho? Amen. At napapansin mo, sa isang taon, 20 na yung pinasukan mo. Lagi sila may complaint sa'yo, like and late. Sila may problema, mali ang oras nila. Baka naman pwede mong i-realize naman yung mali mo.
baka may pagkukulang ka. Kaya hindi kayo nagkakaayos ni brother. Minsan, sa relasyon, ikaw kasi ganyan ka ikaw kasi ganyan ka Amen. Wala ka nang ginawa kundi ganyan Sisi dito, sisi doon. Pero wala mga kami na nagsabi, ako ang nagkasala. Tama ka, tama yun. Maganda yun pinagsabihan mo. Minsan mahirap gawin. Pero kapag hindi natin ginawa, hindi tayo aayos. You must come to your senses that you must be doing something wrong. That is why it's not working. You're trying to go to the right destination using the wrong direction. You're going to the right path, but on the wrong way. Imposible na i-bless ka ng Lord pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Imposible na pagpalain ka ng Diyos, hindi ka naman committed sa Kanya. Imposible na maging ayos ang inyong pagsasama kapag wala ka naman yung talagang tunay na commitment. Amen. Mag-asawa nga kami. Amen. Kalahati. Amen po ba? Hindi na ubra. There must be an acknowledgement of a mistake. And it takes a real man and a real woman to accept their mistakes. You must come to a conclusion. You must come to your senses. Dapat ma-realize mo, ma-recognize mo. Ito ang problema. Bakit ako nawawalan ng trabaho? Ito ang problema, bakit ako lagi nagtitipid? Ito ang problema ko, bakit ako nagkakaganito lagi? You need to recognize that. Because if you will not learn from the pains of the past, guess what? The past history repeats itself. And you will be surprised you are wasting your time and your money and your effort and you're not getting any better. You're just getting any worse. Because you are in denial. Brother, may problema ka. Sister, may problema. Amen. Kailangan ma-realize mo. Dahil pag hindi na-realize, amen po ba? Dadaan lang ang taon. Amen. There must be recognition. Palakpakan natin ang ating Panginoon guys na. Pangalawang Luke 15, 8 to 19, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. O sabi nito mga kapatid, there must be recognition, there must be reconstitution. Sabi ni Pastor, magsusulat ako ng Constitution ng Pilipinas, mag-aabogado ako. Hindi. You must reconstitute your mind. You must realize that being within the Father's hands, although you have to live life with restrictions, life is still brighter and better within the Father's love. Dapat ma-realize mo at ma-convince mo talaga yung sarili mo. Na una-una, you have to stop certain things and you have to start certain things. Hindi pwedeng pigilan mo lang, stop mo lang isang bagay, hindi ka naman may inumpisahan. Pangalawa, hindi ubra na para sa'yo, tama pa rin yung ginagawa mo. Amen. There must be a reconstitution of your mind. That is what the Bible says, there must be a renewal of your mind. Amen. And thirdly, so he got up and went to his father. Pag sabi nito mga kapatid, there must be remedy. Kumbaga sa doktor, ang treatment hindi natatapos sa diagnosis. Yes, in-x-ray na. Yes, nalaman na kung ano yung sakit. May tumor ka pala sa ganito. Ano kailangan? Gamutin. Pag sinabing, you are ready to fix the problem, you are ready for the remedy, make your move. Kumilos ka na. Umaksyon ka na. Gamutin mo na. Ayusin mo na. Dahil kapag hindi mo a-actionan, walang mangyayari. Palakpakan natin ang ating Panginoon praise God. Hallelujah. At kung nagawa natin yung recognition,
reconstitution, at remedy. Bibigyan din tayo ng 3 R ng Panginoon. Ano yan? Luke chapter 15 verse 20. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. O sino mga kapatid? The father blessed the son along the way. Wala kayo napansin, hindi pa nakakarating yung anak na numbalik sa kanyang ama. Binless na siya ng Panginoon. Nilapitan na siya ng Panginoon eh. Ganon ang Diyos. Kapag nakita na niya na gusto mo nang manumbalik sa Kanya, gusto mo nang kumapit sa Kanya, gusto mo nang mag-serve muli sa Kanya, amen po ba? Nag-decision ka pa lang, bine-bless ka na ng Panginoon eh. Ganyan katindi ang Diyos po. Pinapasa niya yung puso natin, hindi yung labas. Palakpakan natin ang ating Lord. Secondly, Luke chapter 15 verse 22, but the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him, and put a ring to his finger and sandals on his feet. Pag lumapit ka sa Panginoon, 3 ang blessing mo agad sa Panginoon. Amen. First, the Father will restore the robe of righteousness. Amen po ba? Bibirisan ka muli ng robe of righteousness. Ibig sabihin ng mga kapatid, tutulungan ka ng Panginoon upang maging maayos uli ang iyong buhay. At magpaturo ka na sa Panginoon. At wag mo nang hayaan, kumain ka ba ng kaning baboy para magbago ka. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Bumalik ka na! Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Secondly, He will give you the ring. The one is the ring of love. Amen mo ba? Ang ring, ilalagay po sa wedding, mga kapatid. Why? Because rings provide reminder. Amen po ba? Naaalala mo na naaalala mo yung commitment mo. Ganon din mga kapatid. Sinusuotan din tayo ng ring ng Panginoon. Why? Pinapaalala sa atin ng Panginoon. O pag nawala ka na naman, kakain ka na naman ng kaning baboy. Amen. Nawawala ka na naman. Amen. Pag tayo po mga kapatid nawawala, kailangan natin ng reminder. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. And thirdly, sandals of peace. John chapter 21, verse 15 to 17. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Tanungin mo yung unang kapatiran. Sister, brother, mahal mo ba si Jesus? Maghintay ka ng salita. Yung sagot. Ang sagot po sa kanya ni Pedro, yes, Lord! He said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Sabi mo sa kapatiran, brother, sister, pakainin mo daw ang lupa ng Diyos. Kung mahal mo si Kristo. Verse 16. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take my sheep. Amen. Kunin mo ang tupa ng Diyos. Pangatlong tanong. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him in the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things and you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Ang sino mga kapatid, hindi sapat na tigilan lang natin yung kasalanan. Hindi sapat na magbago lang tayo ng isip. Ang gustong action ng Panginoon sa atin, pag may tinigilan ka, may uumpisan ka. At kailangan mag-umpisa tayo na mag-reach out sa mga tupa, sa mga anak ng Diyos. Dahil kung tunay nating mahal ang Panginoon, huwag mo na sabihin, Lord, I love you. Turuan mo na lang daw, magturo ka raw ng Bible study, magsalita ka raw ng Word of God, mag-share ka ng gospel, mag-invite ka ng mga soul, take my sheep, magdala ka ng kaluluwa. Dahil kapag may dala-dala kang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon, inaalagaan aming kaluluwa, dinadala mo sa Bible study, at dinadala mo sa church, sinisigaw mo sa Panginoon, Panginoon Jesus, mahal na mahal kita. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa akin.
ibang pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Kundi yung mga Bible studies natin. Amen. Pinapalago natin. Dahil mga tupayan na nawawala na hinahanap ng Panginoon. At kung ikaw man ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod, alam mo ng pagsubok mo, tumayo ka! Mag-share ka ng gospel! Dahil miski ano mo ng pinagdadaanan mo, amen po ba? Sinisigaw mo naman sa Panginoon, Lord, I love you, Lord! Lord, I love you, Lord! Kaya ngayon mga kabalit, ano man yung pinagdadaanan ng mag-asawa mga kabalit, tumatayo pa rin ako mga kabalit, by the grace of God, upang magpakain ng tupa, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay kalakasan, at wala na itong pwede asahan kundi siya! O sabihin natin mga kabalit, in conclusion, there is reassignment of the gospel of peace. Everybody say, reassignment. Gagamitin ka ng Diyos. Kung ginamit ka ng kaaway, ngayon naman, magamit ka ng Diyos na lumikha sa atin. Dapat mapakinabangan tayo ng Panginoon upang maraming kaluluwa ang makakilala na iisa lamang ang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In conclusion, please. The 3 R's of a turnaround produces restitution, pag sinabi restitution, nagkakaroon ng pagbabago ng isip, redemption, maraming kaluluwa, and revival. Nare-revive ang church, pati ikaw nare-revive, lahat tayo nare-revive, kapag tayo po mga kapatid, nanunumbalik sa ating Diyos na buhay. At kung nararamdaman mo sa oras na ito, babaksa ka, pawala ka na, give up ka na, mahal ka ng Diyos. God wants you back. Jesus loves you so much. There is no sin that is unpardonable. There is no failure that we can ever take. Hindi mo man matake ang iyong kasawian sa buhay, pero kaya ka pa rin i-take ng Panginoon. Walang kaibang kailangan gawin, kundi lumapit ka lang sa ating Diyos na buhay. Before the world began, this was then, you were on